Previously. In our previous video, makikita nyo ang pagstay namin sa Kuya Ambot Staycation Beach House. Hi mga kaangkan! Ngayon ipapasyal ko kayo sa Bolinao Lighthouse o ang The Cape Bolinao Lighthouse na nakatayo sa Punta Piedra Point na may 351 feet above sea level. Ang lighthouse na ito ay ginawa noong 1905 ng American, British at Filipino engineers, and it is considered the second tallest lighthouse in the Philippines. Ang first tallest lighthouse ay located sa Ilocos Norte, ang Cape Bohiador Lighthouse. Comment din pala kayo kung ano yung ibig sabihin nung dun sa ilalim ng building, yung parang butas-butas na area, kung para saan yun. So yan yung makikita sa exterior ng lighthouse, and hindi na pwede pasukin yung lighthouse. And hindi na siya na-open, so sa labas lang pwede mag-ikot. Makikita nyo ang 360-degree view ng West Philippine Sea at amazing view ng Patar Rock Formation. Dito, nagbibigay sila ng user's fee, 40 pesos, registration fee ay 15, and environmental fee ay 25 pesos. Valid itong ticket na to for 4 days. Just present your ticket with receipt to tourism staff, and pwede kayo makapasok for free sa Patar Beach, Falls at Lighthouse for 4 days. Across the lighthouse, nandito naman ang parking lot at souvenir shops. In fairness, yung mga binebenta nila dito ay affordable. Next stop, Enchanted Cave Resort! Tara! Ang entrance fee dito ay nasa 200 pesos at kung gusto naman mag-swimming, mag-a-add lang kayo ng 50 pesos. Yung ibang fees, yan, i-pause nyo lang po yung video, makikita nyo yung mga updated prices. So yung parking lot nila dito ay spacious, so kayang-kaya maka-accommodate dahil sa labas meron din po silang parking lot. So, ang bubungad sa inyo, yung restaurant nila, yan, pwede kayong kumain dyan sa labas o sa loob. Makikita nyo rin dito, guys, yung mga malalaking corals. Ayan. So, hindi natin siya masyado na-focus yung mga corals na yun. Yung mga corals na yun, mga kaangkan, ay nakuha dyan sa ibang parte ng Enchanted Cave Resort. Kaya pinaniniwalaan millions of years ago na nakasubmerge din itong parte na ito sa dagat. So, more lakad dito, akyat baba, and makikita nyo yung madadaanan, yung iba cemented, yung iba bato-bato. Ayang part, yung kiddie pool. Siyempre, kahit kiddie pool, pwede ang adults. Para sa mga ayaw mangitim, pwede rin kayo dito sa Enchanted Cave Resort kasi maraming puno, maraming shade, kaya hindi kayo mangingitim dito. Kahit sobrang lawak ng area, hindi kayo maliligaw dahil marami silang signage and marami silang mga kuya at ating guides na available na magturo sa inyo ng mga directions. So pag may kasama kayong mga senior, make sure alalayan sila ha kasi yung lalakaran uneven talaga. Yan naman ang ating adult pool. Mga nasa 5 feet lang naman yung taas niya.
At kung ikaw ay mahilig mag-picture-picture, mag-video, pwedeng-pwede din to sa'yo dahil maraming Instagrammable place dito sa Enchanted Cave Resort. Isa lang po yung restaurant dito sa resort. Pwede kayo dyan, sa building na yun, sa white building. And kung gusto niyo naman ng alfresco dining sa labas kumain, pwedeng-pwede rin po kayo. On your right, nandyan po yung mga giant clams. Ayan, samahan nyo kaming kumain. Ay, hindi pa pala. Basta ito yung part na yan, dyan kayo pwedeng kumain. Pwede kayo mag-order. In fairness naman yung pagkain nila ha. In fairness naman yung menu, hindi naman siya overpriced. May mga nakita rin pala dito na fossils at mga limestones. Kaya pinaniniwalaan talagang ito ay nakailalim sa dagat before. So, nung pagpunta namin, ito yung available na miniature or diorama ng buong resort. Medyo luma na siya. Ewan ko lang ngayon kung in-update na nila or ni-renovate. Pero yan yung nadat na namin. That is the full view of the resort. Sobrang lawak ng lugar dito mga kaangkan. Talagang hihingalin ka talaga kasi akyat baba. Pero alam nyo, sulit naman yung binayaran ninyo and talagang close to nature itong travel na to. Ito na nga ang Enchanted Cave. Ito ay natural cave formation na kung makikita nyo merong nabuong natural pool sa loob na halos ang kulay ng tubig ay turquoise. Meron din sa cave na to na stalactites at stalagmites. Kung ano yan, guys, isearch nyo na lang ha. May quiz tayo mamaya. Organized yung pagpapapasok nila ng visitors dito sa loob ng cave. Sa entrance pa lang, pagkabayad nyo pa lang, bibigyan na kayo ng schedule ninyo ng oras kung anong oras kayo pwedeng pumasok sa cave. At for example, at 2:30, batch nyo na yung tinatawag, merong PA system, ayan i-announce kung anong batch na yung papasok. Pababa sa cave, medyo matatalas yung bato and madulas yung daan, kaya merong safety gear, may pa-helmet at vest silang bibigay. Surprisingly, hindi ganun kalamig yung tubig sa loob. Pero ang fresh pa rin guys, hindi siya mabaho. Ayan, ito yung paakyat ng cave. Ayan, tusok-tusok yung medyo matalas yung bato dyan and madulas. So, meron namang bantay sa loob ng cave. Pero, make sure ingatan ninyo mga mahalagang gamit na dala ninyo. Ganon din ba kayo? Basta may well, matik na yan, wishing well yan. Comment kayo kung katulad namin kayo na basta may well, wish agad. Ayan, bato agad ng pera. Charis! So, kamusta naman yung experience ninyo kahit nasa bahay kayo? Itutur ko kayo ha. Ayan, so ngayon pupunta tayo sa kiddie pool. So, lakad ulit, lakad-lakad. Ayan, maraming hagdan. Dito sa part na to, sementado yung hagdan. Pero katulad nung nakita nyo, may part na bato-bato. So, pag may mga senior talaga kayong kasama, make sure alalayan ha. So, hindi lang po basta-basta may mga hammock din. Meron din kayong pwedeng pagpahingahan na duyan. Kung gusto nyo ng duyan feels, meron din sila dyan. For free lang, pwede. So, para sa updated prices or packages, ilalagay ko po sa description box ang kanilang Facebook page para diretso na kayong kumontak sa kanila. Sana matry nyo din dito mga kaangkan. Maganda pong ma-experience nyo rin dito sa Enchanted Cave Resort. Na-enjoy namin dito sa kiddie pool kasi solo lang namin. Ayan, so magugulat sila. Bakit ang tatanda ng mga nasa kiddie pool? Ayan, so solo namin. Tapos, akyat tayo dun sa taas. Tara! So, more lakad. And maraming bulaklak. Magagandang bulaklak dito, bonsai, na makikita kayo. Yan, lakad. Lakad pa more. Akyat pa more. Tara. Let's go.
it's a must talaga na bumisita kayo dito pag kayo ay nasa Bolinao na. Kasi relaxing talaga yung lugar. Maririnig nyo huni ng hibon? Huni ng ibon. Yung lagaslas nung dahon, pag hinanginan. Tsaka kahit umaga, tanghali, may kuliglig. In fairness nakaka-relax yung mga kuliglig na yan. And wala, yung hangin, ayun kahit maaraw, malamig yung hangin niya, mga kaangkan. Kung nakapunta na rin kayo dito, I would love to read your comments. Comment kayo kung ano experience ninyo, kung kamusta yung pagpasyal nyo dito sa Enchanted Cave Resort. And kung hindi pa, yung comment din kayo, bigyan ko kayo ng walang discount kasi hindi man tayo dito related. Pero yung mga tips, ayan, comment lang po kayo and re-replyan po natin yan. So, ayan yung tawag nila sa kanilang restaurant, ang kusina sa kuweba. Gusto nyo yun? May pa-kusina sa kuweba. O, diba? Kain tayo. So, as of now, yan po yung kanilang mga menu. And kung nagbago na, nag-update, yan, comment nyo rin para malaman ng ibang mga visitors yung updated prices. Pero, in fairness masarap naman yung mga pagkain nila. And affordable. Hindi yung iba na sobrang ang taas ng mga price. So, here's the last part of our tour. Nagpunta kami sa Bolinao Falls 3. So, marami pong falls dito sa Bolinao. So, merong Bolinao Falls 1. Yun yung pinakamalapit sa bayan. So, Bolinao Falls 1, Bolinao Falls 2, and dito kami nagpunta sa medyo mas malayo-layo sa Bolinao Falls 3. Ayan, so mas konti yung tao, although mas mababa yung tubig, kaya nire-recommend kung meron kayong mga kasamang bata, mga chikiting, ayan, pwede sila dito kasi mas mababaw yung tubig. And mas hindi masyadong bato-bato, kaya pwede mga bata na maligo sa falls. Hindi ko na maalala kung magkano yung binayaran namin, pero parang either 20 or 40 pesos lang yung entrance. Then yung cottage, hindi kasi kami nag-cottage, kaya hindi ko maalala kung magkano rin. Pero alam ko meron silang Facebook page, search nyo na lang po. So kung mahilig kayo mag-falls, ayan, make sure isama nyo to sa inyong itinerary pag nagpunta kayo sa Bolinao. And ayun, marami kayong pagpipilian na falls. May mga guide naman, may mga nakamotor na kuya na maghahatid sa inyo. Then bibigyan nyo na lang sila ng konting tip. Ayan, sa labas naman po, meron silang binibentang wine, yung mga products nila. Make sure to support our local products. Syempre, tulong na din yon sa kanilang pangkabuhayan. Kahit magkano, wala naman pong problema yun. So ayan, nag-try kami ng wine. Siyempre, maraming salamat sa free taste ni Kuya. And thank you, Lord, for making this happen, itong gala na to. Maraming salamat, mga kaangkan, for watching sa susunod na ating gala. See ya!